3 taon na ang nakalipas mula nang biglang pumasok ang daigdig sa panahon ng espiritual na pagkagising, at ibinuhos ng mga tao ang kanilang sarili sa pananaliksik at pagtuklas sa espiritual na enerhiya. Dahil dito, may ilang nagising ang mga kapangyarihan na higit pa sa pangkaraniwan at nagsimulang protektahan ang mga tao laban sa mga halimaw na nilalang, kaya sila ay tinawag bilang mga bayani. Sa isang nawasak na lungsod ay maririnig dito ang malakas na ingay ng isang tao. Ito ay isang lalaki na duguan na tila ba nagtataka kung bakit ito ginawa sa kanya ng tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Dahil pala ay sinaksak siya ng babae na kanyang kasintahan nang hindi niya namamalayan, at natatawa pa ang babae na sinaad sa lalaki na talagang isa raw siyang makulit dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa ay hindi pa rin siya patay. Nang nakaluhod na ang ating pangunahin na tauhan sa harapan ng babae na tinuturing niyang kasintahan ay mayroong isang lalaki ang biglang dumating, na ikinatuwa naman ng babae dahil kanina pa raw siya nababagot dito sa paghihintay. Sabay niyakap ng babae ang lalaki na dumating, at sinaad pa ng lalaki sa ating bida na si Shinji na kung alam raw ba niya na tapos na niyang pinatay ang lahat niyang mga kasama, kaya ngayon ay siya na naman ang kanyang isusunod, mayroon raw ba siyang sasabihin bago siya mamamatay. Nang inapakan ng lalaki ang ulo ni Shinji ay galit na nagsaad sa kanya si Shinji, na isa raw siyang salot ng sangkatauhan, kailanman ay hindi niya siya mapapatawad. Pero mas lalo lang natuwa itong lalaki na natatawa niyang sinabi na kahit hindi pa raw siya mapapatawad ay wala na siyang magagawa dahil ito na ang kanyang kamatayan. Kasabay nito ay sinipa ng lalaki si Shinji dahilan upang siya ay nahulog papunta sa ibaba galing sa itaas. At sa kanyang ibaba ay nakaabang dito ang mga halimaw na hindi na makapaghintay na kumain ng tao. Iniisip naman ni Shinji habang hinihintay ang kanyang kamatayan na kasalanan raw niya itong lahat, namatay raw ang lahat niyang mga kasama nang dahil sa kanya. Hindi din maalis sa kanyang isipan ang pagmumukha nitong babae na tinuturing niyang kasintahan, at pinapangako niya sa kanyang sarili na kapag siya raw ay muling nabuhay ay hindi niya siya mapapatawad. Silang dalawa raw ni Yuto ay ililibing niya gamit ang sarili niyang kamay. Nang tuluyan ng nilamon si Shinji ng halimaw ay biglang lumitaw ang system, nakasaad dito na ang Supreme Martial Art ay nag-activate, dahil nasa nakakamatay na panganib ang manlalaro ay magsisimula na ngayon ang pagbalik ng oras, at dahil kulang ang player sa puntos ay random na pipiliin ang rewind points. Makalipas ang ilang sandali ay iminulat ni Shinji ang kanyang mga mata at laking gulat niya sa kanyang mga nakita, at napamura siya sa kanyang sarili na kung ano raw ba itong mga nangyari. Siya raw ay pinatay kanina, subalit ngayon ay parang hindi pa siya patay. Doon ay tiningnan niya ang kanyang cellphone at nabigla siya sa kanyang nasaksihan, at ang labis niyang ikinagulat dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang system, pinaalam sa kanya ng system na matagumpay daw na nagloading ang data ng manlalaro, pinapakiusap din ito na pumili siya ng attribute na nais niyang makuha. Kaya nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang ibig raw bang sabihin nito ay bumalik siya sa kanyang nakaraan. At biglang naging seryoso ang kanyang mukha dahil kung ganito raw ang kaso ay sa buhay niyang ito ay hinding-hindi na niya hahayaan ang mga basurang iyon na gawin nila kung ano ang kanilang gusto. Ngayon ay bumalik siya sa kanyang nakaraan 1 buwan bago ang pagsabog ng espiritual na enerhiya sa kanilang mundo. Sa ngayon ay walang sinuman sa kanilang mundo ang nakapansin dito, pero ang totoo ay nagsisimula na ang unti-unting pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Pagkatapos bumalik ang espiritual na enerhiya sa kanilang mundo ay hindi lang ito bumalik sa mga tao kung hindi pati na din sa mga halaman at hayop, sila ay nag-mutate dahil sa impluensya nito. Kung sino man ang kumain ng Supreme Grade Spiritual Energy Fruit na nagtataglay ng napakaraming espesyal na epekto ay maaaring makakuha ng kapangyarihan na higit pa sa tao. Maging ang panahon ay naapektuhan at nagkaroon ng bahagharing mga haligi na aura, sila ay mga constellation na kakaiba ang pagkakaayos sa kalangitan sa gabi. Umuulan din ng mga bulalakaw at madalas nagkakaroon ng bagyong punong-puno ng kidlat. Kung makokontrol niya ang kapangyarihan mula sa ganitong kapaligiran ay maaaring mas malakas pa ang makukuha niyang kapangyarihan. Sapat na raw ang 1 buwan upang siya ay maging malakas, kaya ngayon ay titingnan niya kung ano ang mga function ang meron nitong kanyang system. Nang sinuri na ng ating bida ang kanyang system ay binabati siya ng kanyang system na maligayang pagdating daw sa Supreme Martial Art Mastery System. Ipapaliwanag daw dito ang mga function ng system at dito ay mayroong 4 na mga function. Ang una ay attribute development, ang pangalawa ay attribute skill addition, point exchange at daily mission.
Nang nalaman ng ating bida ang mga function ng kanyang system ay walang alinlangan na kanyang pinili ang fire attribute na mayroong pinakamataas na attack power. Doon ay nagkaroon ng liwanag, at sinaad din ng system sa ating bida na inihanda na raw ang fire attribute kaya pakiusap maghintay muna. Dagdag pa ng system na nakakuha raw siya ng purple fire attribute skill na ang heavenly crystal, dahil nakuha raw niya ang isang purple skill ay mayroon siyang karagdagan na 5 puntos. Nang nasa kamay na ng ating bida ang purple skill crystal ay labis siyang natuwa na kanyang natanong sa system na kung ito raw ba talaga ang purple crystal, hindi raw talaga siya makapaniwala dahil maging ang blue na skill ay nagdudulot na ng malaking pinsala sa nakaraan niya na buhay, pero itong purple ay pinakamataas na antas ng mga skills. Kasunod nito ay binasag ni Shinji ang purple crystal sa kanyang mga kamay, at doon ay kumalat sa kanyang buong katawan ang maraming apoy dulot ng mataas na attribute na kanyang nakuha, kaya nasabi niya sa kanyang sarili na ito raw pala ang kapangyarihan ng isang attribute. Sa buhay raw na mayroon siya ngayon ay kinakailangan na maging isa siyang malakas na mas malakas pa kumpara sa sinuman. Ngunit naging seryoso si Shinji dahil narinig niya na nagring ang kanyang cellphone, ang tumawag sa kanya ay walang iba kung hindi ang tinuturing niya sa nakaraan niyang buhay na kanyang kasintahan na si Tamura rin. Sa isip-isip ni Shinji na muntik na raw niyang makalimutan ang patungkol sa babae na ito. Kasunod nito ay umupo na si Shinji at kanyang sinagot ang tawag ni Ren, ngunit agad na sumambulat ang malaking bunganga ni Ren na kanyang sinigawan si Shinji na mayroon raw siyang bag na gustong bilhin pero kulang ng 2,000 yen ang kanyang pera, kaya bigyan niya siya ng 2,000 yen at ilipat sa kanyang account. Sa inis ni Shinji ay kanyang sinigawan ang babae na kung tanga raw ba siya. Kung kinakailangan niya ng ganoong halagang pera ay dapat humingi siya kay Yuto, at makinig siyang mabuti sa kanya na simula ngayon ay huwag na siyang tatawag sa kanya magpakailanman. Sa sagot ni Shinji ay tumahimik itong si Ren na nagtataka kung bakit bigla na lang nagbago ang ugali ni Shinji, kaya minura niya si Shinji na kung ano raw ba ang pinagsasabi nito. Paano siya naglakas ng loob na pagsabihan siya ng ganoon na mga salita, hindi raw talaga niya siya naiintindihan. Samantalang si Yuto sa kanyang tabi ay nagtanong na kung ano raw ba ang problema, nagalit raw ba ang lalaki na yun at kumusta na din ang kanyang wallet. Malumanay naman na nilambing ni Ren si Yuto na ang tao lang raw na mahalaga sa kanyang buhay ay walang iba kung hindi si Yuto. Ang tangi lang raw niyang ninanais ay pasayahin siya sa pamamagitan ng kanyang katawan, sumagot sa kanya si Yuto na kung binabalak raw ba niya na pasayahin siya ngayon. Dagdag pa ni Yuto kay Ren habang naglalambingan ang dalawang hangal na isuot raw ni Ren mamaya ang damit na kanyang binili, at ipakita sa kanya kapag nandoon na sila sa kama. Lumipat naman ang tagpo sa labas ng hospital, makikita si Shinji na pawis dahil sa sobrang init, at inis na inis siya na kanyang nasabi sa sarili na kung mas nauna lang raw sana siya ng ilang araw nag-reincarnate ay sana nalaman niya kung saang hospital dinala ang babae na yun. 3 hospital na ang kanyang napuntahan sa kakahanap. Sa nakaraan niyang buhay ay doon nag-usap silang dalawa ni Mika, kwento sa kanya ni Mika na inaakala niya na mayroon lang siyang sakit, pero pinakain siya ng kanyang ama ng kung ano-anong kahina-hinalang masustansyang pagkain, dahilan para mabasag ang kanyang panloob na spiritual core, ang malas raw talaga niya sa panahon na iyon. At naging seryoso si Shinji dahil sa buhay raw niya ngayon ay hindi lang ang buhay ni Mika ang kanyang protektahan kung hindi pati na din ang kanyang spiritual core. Sa loob naman ng hospital ay makikita na sinuri ang katawan ni Mika ng mga doktor, pero silang lahat ay nagtataka dahil ang vitals daw ng kanilang pasyente ay lahat naman ay maayos, ngunit hindi tumataas ang temperature sa kanyang katawan. Habang sinusuri ang katawan ni Mika ay nakikiusap naman ang ama ni Mika kay Dr. Lee na iligtas niya ang kanyang anak. Sumagot sa kanya si Dr. Lee na sa ngayon daw ay ang una muna niyang gagawin ay tingnan ang pulso ng kanyang anak. Doon ay sinuri ni Dr. Lee ang pulso ni Mika upang kanyang malaman kung malakas ba ang pagtibok nito. Matapos suriin ni Dr. Lee ang pulso ni Mika ay nagtanong siya sa ama ni Mika na kung mayroon raw bang napuntahan na ibang lugar ang kanyang anak. Paliwanag naman ng ama ni Mika na nagpunta daw kamakailan ang kanyang anak sa Iceland noong nakaraang buwan para ipagdiwang ang pagtanggap sa kanya sa unibersidad, siya ay bumalik sa kanila noong nakaraang linggo, pero pagkatapos noon ay ito na ang nangyari. Nang nalaman ni Dr. Lee kung anong lugar ang napuntahan ni Mika ay pinaalam ni Dr. Lee sa ama ni Mika na masyado raw marami ang yin energy ang naiipon sa kanyang katawan, kinakailangan nilang gamitin ang yin energy upang itaboy ito,
Sa ngayon ay magre-resite siya ng agarang gamot at siguraduhin na maiinom niya ito ng tama, dahil kung hindi siya magagamot ng maayos ay magiging huli na ang lahat. Sa paliwanag ni Dr. Lee ay nagpasalamat naman ang ama ni Mika sa kanya, ngunit sinaad lang ni Dr. Lee sa ama ni Mika na ginagawa lang raw niya kung ano ang tama, pero nakadepende lang ito sa kanyang anak kung siya ba ay gagaling o hindi. Pero nagulat silang dalawa dahil biglang pumasok si Shinji na kanyang pinapakiusap kay Dr. Lee na sandali lang raw muna. Ang ama ni Mika nang kanyang nakita si Shinji na bigla na lang pumasok ay nagtataka na nagtanong kung sino raw ba siya. Nagtanong din ng ibang mga doktor sa ating bida na kung siya raw ba ay apprentice ni Dr. Lee, na agad naman na itinanggi ni Dr. Lee dahil ni isa ay wala siyang naging apprentice. Nang nalaman ng mga doktor na hindi pala kilala ni Dr. Lee ang ating bida ay agad nila itong kinaladkad upang ilabas sa operating room, sinaad pa ng isang doktor sa ating bida na wala raw hindi autorisadong tao ang pinapayagang pumasok, hindi raw ba niya nakita ang karatula sa labas na bawal ang bisita. Kahit kinaladkad na ang ating bida ng mga doktor ay sinisigaw ni Shinji sa ama ni Mika na ang kanyang anak ay walang sakit, dahil ang totoo ay nagising lang ang napakabihirang ice-type energy sa kanyang katawan. Kung pabigla-bigla silang makialam ay hindi lang masisira ang kanyang katawan kung hindi masisira din ang kanyang kinabukasan, pero nagalit lang sa kanya ang isang doktor. Ano raw ba ang kanyang pinagsasabi? Siguro ay nasobrahan lang siya sa kakabasa ng mga manga kaya nasabi niya ang ganoon na mga bagay. Ang mas mabuti pa ay umalis na siya dito. Ngunit nang narinig ni Dr. Lee ang patungkol sa ice-type energy sa katawan ni Mika ay agad niyang pinatigil ang mga doktor. Sabay seryoso niyang tinanong si Shinji na kung paano niya nalaman ang patungkol sa ice-type spiritual energy, at tinanong din niya si Shinji na kung sino raw ba talaga siya. Sumagot sa kanya si Shinji na wala na raw siyang pakialam kung ano ang kanyang pagkakilanlan, dahil ang mas mahalaga ngayon ay kanyang jijisingan si Mika. Kaya nagsaad si Dr. Lee kay Shinji na kung ganito ang paraan niya sa pananalita ay marahil mayroon siyang paraan upang masolusyonan ang kalagayan ngayon ng kanilang pasyente. Naglakad papalapit si Shinji kay Dr. Lee na kanyang inihayag kung ano ang mga kinakailangan upang magising ang pasyente. Iyon ay dapat na magdala sila ng 2 gramo ng luya at 2 gramo ng aconite, at 5 gramo ng balat ng kanela. Magdala din sila ng 1 gramo ng codonopsis. Ang ibang mga doktor nang kanilang narinig ang mga hinihingi na sangkap ni Shinji ay nagtataka sila dahil ang mga sangkap daw na yun ay parehong sangkap na kakabigay pa lang ni Dr. Lee. Marahil raw ba ay mayroong alam ang lalaki na ito sa mga medisina doon sa silangan, eksakto raw talaga na pareho ang gamot na inihayag sa kanila ni Dr. Lee, o baka nakinig lang ang lalaki na ito kung ano ang mga sinabi kanina ni Dr. Lee. Kaya nagsaad si Dr. Lee sa ating bida na ang mga sangkap na kanyang hinihingi ay kapareho ng sa kanya kanina. Ang ibig raw ba niyang sabihin doon ay hindi na talaga maliligtas ang kanilang pasyente. Sumagot sa kanya si Shinji na hindi pa siya tapos magsalita dahil mayroon pang isang mahalagang sangkap ang kulang, iyon ay walang iba kung hindi Stardew Flower. Sa hinihingi ni Shinji ay sinabi sa kanya ni Dr. Lee na kung magagawa nilang ihanda ang mga sangkap na kanyang nabanggit ay tunay na magising ang pasyente. Ngunit ang problema ay walang Stardew Flower sa mundong ito. Ang ibang mga doktor na nakikinig sa pinag-usapan ni Shinji at ni Dr. Lee ay nagtataka sila na kanilang nasabi sa sarili na kung ano raw ba ang mga medisina na kanilang mga nabanggit, dahil ni minsan ay wala naman ito sa mga medisina na kanilang pinag-aralan. Nagtanong naman itong ama ni Mika kay Dr. Lee na kung magkano raw ba ang Stardew Flower upang kanilang mapaghandaan kung magkano ang lahat nilang mababayaran. Sumagot si Dr. Lee na wala na ang ganitong sangkap. Ipinaliwanag pa ni Dr. Lee sa ama ni Mika na ang Stardew Flower ay isang hugis bituin, siya ay namumulaklak na may asul na talulot at may kulay pilak na pollen sa gitna, at sa gabi ay naglalabas ang bulaklak ng mahinang liwanag na parang bituin, kaya ganoon ang kanyang naging pangalan. Ang katas mula sa Stardew Flower ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihang magpapagaling. Ito ay mabilis magpapahilom ng mga sugat at nagpapabawas ng mga sakit. Idinagdag pa ni Dr. Lee na ang impormasyon na kanyang mga nabanggit patungkol sa bulaklak ay nabasa lang niya patungkol sa mga sinaunang teksto. Umiiral lang raw ang ganoon na bulaklak noong sagana pa ang espiritual na enerhiya sa mundo, at wala na ito ngayon. Nang nalaman ng ama ni Mika na ang bulaklak pala na kanilang kinakailangan ay hindi na umiiral sa kanilang mundo ay labis siyang nabahala na kanyang natanong kay Shinji na ang ibig raw bang sabihin nito ay mananatili na lang na ganito ang kanyang anak habang buhay. Pinahinahon naman siya ni Shinji, hindi na raw niya kinakailangan na mag-alala,
dahil kanyang ililigtas si Mika nang hindi nag-iiwan ng kahit isang peklat. Sa sinabi ni Shinji ay nagtanong sa kanya si Dr. Lee na ang ibig raw ba niyang sabihin ay mayroon siyang maalamat na Stardew Flower, na pinasangayunan naman ni Shinji ang tanong ni Dr. Lee. Bigla namang nagsalita ang isang doktor na kanyang sinabihan si Dr. Lee na imposible raw ang sinasabi ng binata, tiyak siya ay nagsisinungaling, dahil kanina ay malinaw na nakikinig lang siya sa kanilang pinag-usapan. Ngunit sinaad lang ni Dr. Lee sa isang doktor na kung nagsisinungaling itong binata ay paano naman niya maipapaliwanag ang kaalaman nitong binata patungkol sa Stardew Flower. Sumagot ang doktor na baka gawa-gawa lang niya ang kwento, at malamang nakita lang niya ang ganoon na bulaklak sa kahit anong mga laro na kanyang nilalaro. Si Shinji na hindi pa rin nagsalita ay kanyang inutusan ang kanyang system na buksan niya ang points exchange screen, nagtanong naman sa kanya ang system na sa anong item raw ba siya magpapalit ng puntos. Nang sinuri na ni Shinji ang kanyang points exchange screen ay sinabi niya sa system na siya raw ay magpapalit ng puntos para sa Stardew Flower. Ayon din sa kanya ng system na siya ay nabawasan ng 5 puntos para sa pag-exchange ng Stardew Flower. Matapos makapag-exchange si Shinji ng Stardew Flower gamit ang kanyang 5 puntos ay agad niyang ipinakita kay Dr. Lee ang Stardew Flower, na kanyang sinabi na itigil na raw nila ang mga walang saysay na pag-uusap, ang mas mabuti raw nilang gawin ay tingnan itong bulaklak na nasa kanyang pagmamay-ari. Nang nakita ni Dr. Lee ang Stardew Flower na nasa kamay ni Shinji ay labis siyang nagulat, na kanyang tinanong ang ating bida na kung ito na raw ba talaga ang Stardew Flower, maging ang ama ni Mika at ang ibang mga doktor ay nagulat din nang kanilang nakita ang Stardew Flower. Kaya agad na humingi ng paumanhin si Dr. Lee kay Shinji dahil pinagdudahan niya siya kanina, at nagtanong din siya na kung saan raw ba niya nakuha ang ganitong maalamat na spiritual medicine, at pinapakiusap din niya sa ating bida na gamutin niya ang kanilang pasyente. Doon ay seryoso na tiningnan ni Shinji ang walang malay na si Mika kasama ang ilang mga doktor maging ang ama ni Mika. Sa isip-isip ng ating bida na sa buhay raw na mayroon siya ngayon ay hinding-hindi na niya hahayaan na mayroon pang ibang manakit kay Mika. Kasabay nito ay ipinalabas na ni Shinji ang Stardew Flower at kitang-kita na agad kumalat sa paligid ang kulay asul na aura nito. At nang itinutok na ito ni Shinji kay Mika ay dahan-dahan na pumasok sa katawan ni Mika ang mga kulay asul na aura galing sa halaman. Ang mga doktor nang kanilang napansin na mabilis na tumaas ang init sa katawan ni Mika ay labis silang namangha sa epekto ng Stardew Flower, ngayon daw ay maayos na ang kondisyon ng kanilang pasyente. Sa ilang sandaling paghihintay ay tuluyan na nga na nagising si Mika galing sa mahabang pagkakatulog, at nang nakita ito ni Shinji ay nagsaad siya kay Mika na dapat muna siyang magpahinga at sa susunod ay magkikita silang dalawang muli. Dahil sa sobrang saya ng ama ni Mika na si Matsumoto ay agad niyang hinawakan ang kamay ng ating bida, sinabi pa sa kanya ni Shinji na ngayon ay hihintayin na lang raw nila na ganap ng makabawi ng lakas si Mika, pinapakiusap din niya sa ama ni Mika na alagaan niya ng mabuti ang kanyang anak hanggang sa ito ay makabawi ng lakas. Nang papaalis na si Shinji ay pinahinto muna siya ni Dr. Lee na nag-alok na kung gusto raw ba niyang sumama sa kanya ng sandali para magtsaa. Pero agad lang siyang tinanggihan ni Shinji dahil nagmamadali raw siya sa ngayon, baka sa susunod na lang na pagkakataon sila magtsaa. Sa pagtanggi ni Shinji ay wala na lang ibang nagawa si Dr. Lee kung hindi kanya na lang itong pinasangayunan, ngunit bago raw umalis ang ating bida ay maaari raw ba niyang malaman kung ano ang kanyang pangalan. Itinaas ni Shinji ang kanyang isang kamay sabay kanyang binanggit na ang kanyang pangalan ay Fuji Shinji. Makalipas ang kinagabihan dito sa lungsod kung saan nakatira ang ating bida, makikita siya sa kanyang tinutuluyan na abala sa pagsaliksik sa mga website, na kanyang iniisip na sa nakaraan raw niyang buhay ay mayroong isang website na doon pinapaliwanag ang patungkol sa cultivation. Nang nakita na ni Shinji ang website na naglalaman ng impormasyon patungkol sa cultivation ay doon nakita niya na ito ay hanggang antas level 8, at sa bawat antas ay mayroong kanya-kanyang pangalan at ipinapaliwanag din dito kung ano-ano ang mga lakas at kakayahan ng bawat antas. Nasabi din ni Shinji sa kanyang sarili na sa nakaraan raw niyang buhay noong napatay siya ay ang tangi lang niyang antas na naabot ay level 3. Nang natapos na si Shinji sa pagsaliksik ay agad na siyang naghanda ng maraming tubig na punong-puno ng mga halaman para kanyang magamit sa kanyang pag-cultivate. Doon ay nag-cultivate na nga ang ating bida sa pamamagitan ng mga orbs na kanyang inihalo sa tubig. Iniisip din niya na gaya raw sa kanyang inaasahan nitong Brahma Inferno Arts, ay mayroong iba't ibang sukat ng antas.
Sa buhay raw niya ngayon ay siya ay magsisikap para sa kanyang training at maabot ang antas ng Supreme Emperor level. Lumipat naman ang tagpo sa labas ng mataas na building kung saan nandito si Dr. Lee. Dito ay nagulat si Chairman Liu sa sinabi sa kanila ni Dr. Lee na nagtanong kung totoo raw ba ang kanyang mga sinabi na mayroon siyang nakatagpong isang binata na mayroong Stardew Flower at mayroon din siyang spiritual energy. Paliwanag pa sa kanila ni Dr. Lee na walang duda na ang bata raw na kanyang nakilala ay isang henyo sa espiritual na cultivation, at kapag lalo pa siyang lumakas ay maaari niyang mabago ang hinaharap sa kanilang mundo. At ibinigay ni Dr. Lee ang larawan ng ating bida sa babae na kanyang inutusan ang babae na sukatin niya ang lakas nitong binata na nasa larawan. Nagtanong din si Chairman Liu kay Dr. Lee na kung totoo raw ba na isa na naman itong malaking tuklas. Samantala, sa kinaroroonan naman ng ating bida ay kanyang pinagpatuloy ang kanyang pag-cultivate at malapit na siyang mag-breakthrough, at nang natapos na siya sa kanyang proseso ay tiningnan ni Shinji ang kanyang kamay na labis na humanga dahil tulad daw sa kanyang inaasahan sa Violet Secret Art na sa unang sesyon pa lang niya sa pagsasanay ay naabot na niya ang level 2. At nang pagtingin niya sa tubig ay laking gulat niya dahil isang araw lang raw siyang naligo, pero bakit ang dumi na ng tubig sa kanyang paligid? Sa ilang sandali ay nakapagbihis na ng damit ang ating bida at agad siyang lumabas sa kanyang tinutuluyan upang maghanap ng lugar kung saan siya maaring kumain dahil masyado na raw siyang nagugutom. Habang kampante na naglalakad si Shinji upang maghanap ng lugar para siya ay kumain ay wala siyang kaalam-alam na ang babae na inutusan ni Dr. Lee ay kanina pa nakamasid sa kanya. Tiningnan ng babae ang larawan na ibinigay sa kanya ni Dr. Lee at doon ay kanyang nakumpirma na ito na nga ang kanyang hinahanap. Sabay mayroong inihagis ang babae na isang bagay sa ating bida, at sa isip-isip niya ay sana huwag raw siyang madismaya sa kakayahan nitong binata. Kahit biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa likod ni Shinji ay mahahalata sa kanyang kilos ay hindi man lang siya nagulat. At doon ay lumikha ang bagay na inihagis ng babae ng isang mutated beast, na masyadong naglalaway na nakatingin sa ating bida. Si Shinji nang kanyang nakita na isang mutated beast ang nasa kanyang likod ay masyado siyang natuwa dahil agad na masusubukan ang kanyang lakas.